Habang ako'y kumakain, panay ang tingin sa akin ng binata. Bakit, may problema ba? Tanong ko dito, ngunit ngumiti lang ito sa akin. Ang sarap po kasing titigan, babe. Lalo na kapag nasa kama tayo. Nakangising wika niya. Namumula ang aking mukha dahil sa sinabi niya, kaya napatungo ako nang wala sa oras. Pagkatapos namin kumain dahil maaga pa naman, naisipan namin manood muna. Kaso nga lang wala kaming maayos na panoorin dahil ang gusto ni James ay isang love story. Ngunit ang nais ko naman naglalaban-laban. Dahil sa inis kong palipat-lipat ang channel, mas pipiliin ko na lang matulog kaysa makipagtalo sa taong hindi marunong magpaupaya. Umalis ako sa tabi nito na naiinis. Mabilis naman tong nakasunod sa akin, kaya ginawa nitong lahat para bumalik sa sofa. Ngunit nawalan na ako ng ganang manood. Dahil sa inis ko, sa sofa ko ito patutulugan. Hey Smith, wika ko sa lalaki, sabay bato sa kanya ng unan. Sa sala ka matulog, huwag kang magpakita sa akin dahil ayokong katabi ka sa pagtulog ko. Wala namang ganyanan, babae. Sorry na nga eh. Wika niya at mabilis nang lumapit sa akin, saka ko niyakap. Ramdam ko rin hinalikan nitong aking tuktok, ngunit pinaglalabanan ko yon. Huwag kang manlambing, Smith. Alam ko na yan, wika ko. Ano bang iniisip mo, babe? Pero pwede naman natin gawin ulit yun. Wika niya sa akin sabay ngisi. Manahimik ka, lalaki. Anong akala mo sa akin? Baka mamaya, madagdagan pa ang laman ng aking tiyan. Imbes na 3 lang sila, maging 4 na. Wika akong nakaingos. Ayaw mo nun, babe, para mabilis tayong makarami. Wika niya, habang nasa labi ang pang-aasara. Bahala ka sa buhay mo, Smith. Gumawa ka mag-isa mo, wag mo kong idamay. Wika ko at saka nahiga na sa kama. Please, babe, I can't sleep without you next to me, he said. Ngunit hindi ako nagsalita. Hahayaan ko na lang na dito siya matulog. Minsan kasi may away kaming nadarama sa lalaki, lalo na kapag huminga na to ng tawad. Hindi naman ako bato para hindi patawarin siya. Ramdam ko na lang nasa tabi ko na ito at niyakap ako. Let's go to sleep, babe. Bulong nito hanggang maramdaman ko ang mabigat niyang paghinga. Kaya hinintay ko ang ilang minuto bago ko humarap dito. Ang gwapo talaga ng lalaking to. Nagtataka lang ako kung bakit sa dinami-rami ng babaeng naling dito, ako ang minahal nito. Tanong ko sa aking sarili, sabay pisil sa kanyang ilong. Pinasadahan ko ng tingin ang buo nitong mukha. Nakala mo, kinakabis ako bawat sulok ng mukha niya. Isang ngiti ang lumabas sa aking bibig. Di ko akalaing sa akin pala mahuhulog isang billionaire na katulad ng lalaking nasa aking harap. Di nagtagal nilamon muli ako ng antok hanggang sa nakatulog na akong muli. Pagising sa umaga, nagising akong pinapaliguan ng halik ni James. James, ano bang ginagawa mo? Reklamo ko sa kanya. Get ready to this every morning dahil gagawin natin to araw-araw because it's good for our babies. Wika niyang may ngiti sa labi. Hoy lalaki, mag-isa kang gawin yan. Huwag mo akong dinadami, masyado kang mahalay, alam mo yon? Sagot ko dito na nanghihina pa. Paano ko naman magagawa yon kapag mag-isa lang ako, babe? Kunot noong tanong niya. Meron dyan si Mariang Palad. Tsaka marami ka kayang babae, Smith, kaya wag mo akong pinaglololoko, ha? Nakaingos kong wika. Babe naman, noon yun, hindi na ngayon. Muling sagot niya. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Sagot ko na lang at mabilis nang bumangon upang pumunta ng banyo at maligo. Dahil nanlalagkit ang buo kong katawan sa pinaghalong pawis namin ng binata. Rumaragas ang tubig ang naramdaman kong nasa likod ng binata at di ko na namalayan pa. Sumunod pala to sa akin. Habang ako'y nakatapat, kinuha nitong sabon na aking hawak at siyang nagsabon ng aking katawan. Hindi ko makuhang mahiya dahil nasanay ako na hinahawakan nito ang buo kong katawan. Siya na rin nagpatuloy sa pagsabon hanggang pareho kaming nakatapos sa paliligo. Pagkatapos namin magbihis, niyaya ako ng binata sa labas kakain na agad ko namang sinang-ayunan. Habang kami ay nakasakay sa kanyang sasakyan, naisipan kong dalawin sa inay at itay dahil isang buwan ko nang di nakikita ang mga ito. May nais din akong tanong if may lahi ba kaming kambal. James, pwede ba akong dumalaw sa bahay? Wika ako dito habang nakaharap ako sa kanya. Sure, why not, babe? Pero susunduin din kita mamayang hapon, okay? Sagot naman ito habang nasa daan ang kanyang tingin. Mabilis naman akong tumango dito. Ilang minutong lumipas, nakarating kami sa isang restaurant na alam kong pagmamay-ari nito.
Agad naman kaming inasikaso ng mga staff nito. Smoky Sammy, French toast, French fries at juice. Wika ko sa waiter habang naghihintay ng aking sasabihin. Only coffee, that's all. Wika naman ni James kaya tumingin ako dito ng diretsyo. Bakit yun lang in-order mo? Baka mamaya yan agawan mo ko sa pagkain ha? Marami pa naman kaming kakainin. Nakasimangot kong wika. Kunot noong tumingin ito sa akin. Don't worry babe, sa'yo lang yun. Sagot naman ito hanggang sa dumating na ang aming in-order. Agad akong nagsimulang kumain dahil gutom na talaga ako. Babe, dahan-dahan naman sa pagsubo baka mabulunan ka. Anay sa akin ng binata, ngunit di ko to pinakinggan. Hindi niya ako mapigilan na hindi kumain ng marami dahil siguro yun sa aking pinagbubuntis. Natapos na akong kumain, nangayain na muli ako ni James upang ihatid sa bahay nila inay. Ingat na ingat to sa pag-alalay sa akin kahit maliit pa ang aking tiyan. Pagkarating namin sa bahay nila inay, agad ding umalis ang binata. Ngunit bago ito tuluyang umalis, ginawaran ako ng halik sa aking labi. Di pa nga sana nito titigilan kung di pa nagsalita ang aking ama. Sa aking likuran, naging mabilis ang takbo ng panahon. Ngayon, 4 na buwan na ang aking tiyan na ngayon aking hinahaplos. Ang sabi ng doktor, kapag may 5 buwan na ang babies ko, pwede nang makita ang gender na lubos kong kina-excite. Ilang buwan na lang, makikita at mahahawakan ko na kayo, babies. Huwag yung pahirapan si mama pag lumabas na kayo, ha? Kausap ko sa aking tiyan. O anak, bakit ganyan ang itsura mo? Masaya, ngunit sa iyong mga mata, malungkot ka. Ano bang iniisip mo? Tanong ng aking ina at saka ito tumabi sa akin. Kasalukuyan kasing nandito ako sa bahay ng aking mga magulang dahil sobra akong naboard sa mansyon ng mga Smith. Kaya naisipan kong dito na lang ako kay na inay magpapalipas maghapon habang naghihintay sa pag-uwi ng binata. Maayos ang trato sa akin ng mga magulang ng binata. Nalaman na rin ng mga itong 3 ang magiging anak namin ni James. Kaya't sobrang saya nila nang sabihin yon ng binata. Napag-alaman ko ring may lahi kaming kambal. May kambal pala si Lola ngunit matagal nang nawawala at hanggang ngayon hindi pa nahahanap. Wala na si Lola. Ako pa lang nagmana sa lahi ng aming ninuno. Hindi lang 2 kundi 3. Pero paano kapag nalaman ng magulang ng binata na hindi ako malinis na babae at napulot lang ng binata sa club? Wala po inay, naisip ko lang po, paano ko aalagaan at palalaki ng mga anak ko kapag lumabas na sila? Sagot ko. Ano ka ba anak? Huwag mong isipin yan. Mayaman naman ang ama ng anak mo at saka nandito pa naman kami ng iyong ama, kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pampalubag-loob niya sa akin, kaya tumango lamang ako dito. Siya nga pala anak. Napag-usapan na ba ninyo ang kasalan niyo ni James? Aba anak, lumalaki ng iyong tiyan. Ayaw ko namang maging bastardo magiging mga anak mo. Wika ni inay. Napabuntong hininga muna ako bago sumagot. Nay, wala pa naman pong sinasabi sa akin sa James, tsaka hindi pa namin yun napapag-usapan. Sagot ko lang dahil sa totoo lang, wala pang binabanggit sa akin ng binata tungkol sa kasal. Siguro wala siyang balak pakasalan ako. Anak, bakit hindi mo siya tanungin para alam mo kung may plano ba siyang pakasalan ka? Dugtong na wika ni inay. Tumango na lang ako upang di na humaba pa ang aming usapan. Napalingon kami pareho ni inay nang pumasok si itay kasama si James. Hindi ko na kasi namalayan ng oras dahil sa lalim ng aking iniisip. Nay, tay, aalis na po kami. Paalam ko sa aking ina at ama. Sige anak, ingat kayo. Yung sinabi ko ha? Pahabol na wika ni inay bago kami tuluyang nakaalis. Habang lulan kami ng sasakyan ng binata, sa daan lang aking tingin. Hindi rin ako umiimik, hindi tulad ng dati. Lalo na kapag nakakita ko ng pagkain sa daan na agad kong pinapahinto ang sasakyan ng binata. Siguro, di nakatiis ang binata kaya ito na ang una nagsalita. Hey babe, may masakit ba sa'yo? Tanong nito sa akin kaya ginagap ang aking kamay na nakapatong sa aking hita. I'm okay, pagod lang siguro ako. Tanging sagot ko. Saan ka naman napagod? Ngunit hindi ako sumagot sa tanong niya. Binalik ko sa daan ang aking paningin. Mas gusto ko ng tahimik ngayon. Pagdating namin sa mansyon, agad akong bumaba. Di ko na rin hinintay pang pagbuksan ako ng binata, tsaka mabilis na pumasok sa loob.
Nadatnan ko pang masayang nag-uusap ang magulang ng binata. O iha, mag-isa ka lang bang umuwi? Nasaan si James? Tanong ng ina ng binata ngunit nasa likod ko na pala ito. I'm here, Mom. Why? Wala naman, anak. Kala ko kasi mag-isang umuwi si Havana. Sagot ng ina. Sige po, papasok na po ako ng silid. Paalam ko sa mga ito. Sige lang, iha. Sagot naman ng ina nito. Saka mabilis akong tumalikod sa mga ito. Bago ko tuluyang makapasok sa loob ng silid, narinig ko pang may sinasabi sa kanyang ama ng binata, ngunit hindi ko na yon naintindihan pa. Pumasok ako ng banyo para maligo, dahil nais ko nang magpahinga. Masarap kasing matulog ng preskong katawan, lalo na't mainit pa rin ang panahon kahit malapit nang matapos ang summer. Mabilis lang akong naligo dahil gusto na ng aking katawan ng matulog. Nagsuot lang ako ng summer dress. Masarap kasi lalo na't malambot ang tela. Habang ako'y nagpapatuyo ng buhok, bumukas ang pinto, ngunit di ako lumingon dahil alam ko kung sino yon. Diretso lang to papasok sa banyo. Pagkalipas na ilang minuto, lumabas na ang habang tumutulo pa ang tubig sa namumutok nitong abs. Mabilis kong binawi ang tingin ko dito dahil nakatingin din pala sa akin. Mabuti na agad ding pumasok to sa wardrobe dahil nakita niya akong tinitingnan ng katawan nito. Sabihan pang binata na nakatapis ng tuwalya, pinagnanasahan ko ang kanyang katawan. Di ko na malayan nasa likod ko na pala ito, saka ko niya po sa aking bewang. Smells so good, bulong nito sa aking tenga. Nakaliti pa nga ako nang halikan ako nito sa aking leeg. Gusto kong alisin ang kamay nitong nakayapo sa akin, ngunit mahigpit yon kaya hindi ako nagawang alisin yon. Eto na naman kami. Kahit may tampo ko sa lalaking to, nawawala na lang bigla. Bakit bang sungit mo sa akin ngayon, babe? I don't know kung may nagawa ba akong kasalanan sa'yo. Wika niya sa akin, habang ito ay nasa aking likod pa rin. Naramdaman ko rin ang bukol nito sa aking bewang, naninigas na, handang sumugod ito. Wala, tanging sagot ko. Tsaka ako mabilis kumawala sa bisig nito. Mabuti na lang di na mahigpit ang hawak ito sa aking bewang, kaya mabilis akong nakaalis. Ngunit talaga yatang makulit ang binata dahil hinuli nito ang aking kamay, tsaka mabilis akong hinalikan sa aking labi. Nabigla pa nga ako nang dilaan nitong aking tenga. Nakiliti pa ako sa ginawa nito. Pagdating talaga sa lalaking to, wala akong kawala dahil napapawi ang inis ko dito. Nagpatuloy lang to sa paghalik sa akin na hindi ko namamalayan na kaiga na pala ako sa kama habang ito'y nasa aking ibabaw. Ngunit nakatukod ang magkabilang siko nito sa kama upang hindi ako nito tuluyang madaganan, lalo na't mabigat at malaki ang katawan. Nagising akong mag-isa na lang sa kama. Siguro pumasok na si James, bulong ko. Pagtingin ko sa aking sarili, may suot na akong damit. Siguro ang binatang naglagay ng damit sa akin dahil sa antok at pagod ko kagabi, di na nagawang magdamit pa. Bumangon ako para tumungo sa banyo, gawin ang morning ritual ko. Naligo na rin dahil maganda sa umagang maligo tulad sa akin na buntis. Plano ko sanang magpainit ngayon dahil hindi na ako naaarawan. Lagi na lang nasa kwarto kahit nasa bahay ko nila inay. Lumabas ako ng silid para tumungo sa kusina dahil nakakaramdam na rin ako ng gutom. Nadatnan ko pa si Tita Veron nag-aalmusal. O iha, halika, sabayan mo na ako. Pagyaya sa akin ni Tita, kaya dumulog na rin ako sa hapag. Kamusta ang tulog mo kagabi, iha? Tanong ni Tita sa akin, pero parang may ibig siyang sabihin. Kaya ano mo lang aking mukha dahil sa tanong ni Tita Veron. Mabuti na lang din, hindi nakatingin sa akin, kaya hindi nakita ang pamumula ng aking mukha. Ayos lang naman po, Tita, sagot niya. Kailan pa lang next check-up mo? Nais ko sanang sumama. Muli tanong niya. Nilunok ko muna ang laman ng aking bibig bago ko sinagot ang tanong ni Tita. Next month po, Tita, maikling sagot ko. Ay, I'm so excited. Parang gusto ko nang mag-shopping ng gagamitin ng mga apo ko. Wika nito habang nakangiti pa. Nalaman niyo na ba kung anong mga gender nila? Alam mo naman, mag-isa lang sa James na anak ko kaya excited lang ako magbuhat muli ng baby. Nakangiting wika ni Tita. Next month na po, Tita. Iyon ang sabi ni Doc. Sagot ko. Tara, samahan mo ako sa mall, iha. Bibili tayo ng mga maternity dress mo. Tsaka kung may makikita tayong damit ng mga babies. Wika ni Tita Veron. Wag na po, Tita. Tsaka meron naman pong binili si James ng mga damit ko.
Sagot ko na lamang dahil nakakahiya kung sasamantalain ko ang kabaitan nila, lalo na tinanggap nila ako sa bahay nila. Pero hindi ko alam kung matatanggap nila ako kung nalaman nila ang totoo kung saan ba ako galing. Ano ka ba? Siyempre, ako ang kasama mo. Iba pa rin kapag nagkasamang babae, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Huwag mo na akong tanggihan, Havana, okay? Wika ni Tita Veron, kaya wala na akong nagawa, kundi sumang-ayon sa kagustuhan nito. Sige po, tita, sagot ko. Very good, iha. Akong dapat kasama mo kapag bibili ka ng damit o anumang damit ng babies dahil pareho tayong babae. Nakangiting wika ni tita. Hanggang sa matapos na kaming kumain, di na rin niya ako hinayaang magpalit ng damit dahil ayos naman daw ang suot ko. Kinuha ko na lang ang cellphone at wallet ko. May kaunting laman pa naman, tsaka may ATM na binigay sa akin ng binata.